Nalilito ka ba sa pag-build ng Malaysian concept na motor mo? Well, tama yung pinapanood mo ngayon kasi dito is ituturo ko yung basic guidelines at proper build ng isang Malaysian concept na motor. Katulad ng sa Thai concept na may proper build, well, dito sa Malaysian concept, meron din tayong tinatawag na proper build. So, on this video is ituturo ko yung mga nalaman kong basic knowledge when it comes to building a proper Malaysian concept na motor. So, when it comes to the units, yung mga motor na ginagamit sa Malaysian concept, katulad ng sa Thai concept, yung mga sikat na units sa Thailand is yung Wave tsaka Raider. Diba? Dito naman sa Malaysia, yung mga sikat na units na ginagamit sa Malaysian concept, number 1, yung Sniper. Pangalawa, Aerox. Pangatlo, yung Click. Ito po yung tatlong sikat na motor sa pagbibuild ng Malaysian concept. Again, Sniper, Aerox, meron ding NMAX, merong Click, at ibang-iba pang mga units na ginagamit nila. Alright. So now, I'm going to discuss to you the basic parts na dapat nakalagay sa mga motor na Malaysian concept. Kagaya nitong Aerox version 2 ko na Malaysian-inspired yung konsepto na unti-unti ko lang binubuo dahil hindi ko pa masyadong kabisado yung mga Malaysian na rules. So I will be sharing to you my basic knowledge para meron din kayong idea paano i-build yung mga motor nyo. So let's start sa pinaka-common na parte ng isang Malaysian concept na motor. At ito po ay yung 17 na mags. Okay? Pero hindi porket naka 17 mags ka na ay Malaysian concept ka na diretso. Kasi marami naka 17 concept na mags katulad ng stock ng Raider, stock ng XRM, may smash na nga na 17 mags. Pero factory stock po yun. So hindi po yun considered na Malaysian concept kaagad. Hindi porket naka 17 mags ka na ay Malaysian concept na yung motor mo. Meron tayong mga factors at dapat i-consider sa pagbuo ng Malaysian na motor. We'll be discussing about the scooter and the underbone na mga motor lang. So sa mga scooter, dapat yung motor nyo is naka-engine support plus 2. Katulad nito, naka-engine support po to mga boss. Ayan, naka-engine support plus 2 po yan. Dapat minimum plus 2 po yung engine support nyo. At sa swing arm naman, dapat minimum plus 2. Dapat yung swing arm nyo is plus 2 minimum kapag underbone yung motor nyo. Depende na rin sa setup ng yung makina. Dapat naka-stock chassis ka lang, tapos minimal yung tabas. Minimize tabas-tabas. Hindi katulad sa street bike na maraming tabas. Dapat less yung chrome na parts. Kasi hindi naman ito stance, hindi naman ito VIP concept, kundi Malaysian concept po ang binubuo natin. So dito na naman tayo sa brake system. Okay, brake system. Much preferably na straight. Meaning straight, kung ano po yung brake system mo dito sa itaas, dapat yun din yung brad na nasa ilalim. For example, naka-Brembo ka dito sa itaas, dapat naka-Brembo ka rin dito sa ibaba. Naka-Racing Boy ka sa itaas, dapat naka-Racing Boy ka rin sa ilalim. So sa brake system, minimum dapat 4-pot po yung ginagamit niyo na caliper. 4-pot sa harapan. Okay? Sa likuran naman, pwede 2 or 4-pot din. Ito po yung mga brands na common o sikat when it comes to 4-pot brake calipers. Yung Brembo, Adeline, Frando, Racing Boy, Akusato, Gale. So yun po yung mga brands na pasok sa Malaysian concept. Sa brake hose naman, pwede po tayong gumamit ng brake hose na may quick release. Katulad ng Switz, HYB, Earls, HEL, King Drag, RCB, Pro Taper. So yun po yung mga hose na pwede mong gamitin at pwede ding may quick release. Disc, alam natin yan yung mga stock na motor natin, maliit yung diameter ng mga disc na kasabay sa ating mga motor. Katulad nitong Aerox na 230mm lang po yung diameter ng disc. Dapat sa Malaysian concept, minimum 260mm to 267mm yung mga disc sa harap. Sa likuran naman, pwedeng 230 or 237mm. Okay? So, ang mga brands na pwede dito ay Brembo, Racing Boy, Galfer, 7-Speed, King Drag, Frando, Adeline. Yun po yung mga disc na pasok sa Malaysian concept. Kasi bagay po to siya sa 4-pot na brake caliper. Sa front suspension naman, pwede tayong gumamit ng stock lang, naka-lighten CNC, naka-MVR1 or LCM na front suspension. And make sure dapat naka-lowered po ito para may tindig po yung mga motor nyo. Dito naman sa likuran, as much as possible,
possible, standard size po yung gamitin natin. Huwag yung masyadong lowered. And ito po yung mga brand na pasok sa Malaysian concept when it comes sa rear shocks. Racing Boy, Nitron, Olins, Racing Boy, ProTaper, Profender, KYB sa scooters, MBR1, Cardinals, at Tobaki. Sa mga underbone naman, sa mga naka-swing arm, dapat minimum +2. Okay, depende na rin sa load ng makina nyo. Ito po yung mga brands na pasok sa Malaysian concept. Dyno Pro, TRC, CNC, Swing Arm, DT10, ProTaper, AGI, Hypertech, pasok sa Swing Arm sa Malaysian concept. Sa bolts naman, very easy po to kasi yung gagamitin nyo po is yung CNC silver bolts, yung white gold bolt, yung mga GR5, basta kulay silver or compelling colors sa motor nyo. And of course, dumating na tayo dito sa pinaka-importanting piyesa, which is yung mags, which distinguishes Malaysian concept sa Thailand concept. Kasi sa Thai concept, dapat naka-rim set, naka-rayos. Okay? Dito sa Malaysian, dapat naka-mags. Okay? So there are a lot of brands out there sa market na pasok sa Malaysian concept. Okay? Katulad ng ginagamit ko, Jiren. Okay? So dapat minimum sa harapan 1.4, sa likuran 1.6. Pwede ring 1.2, pwede ring 1.4. Maximum of 1.85 po tayo mga pre. So ang pasok po sa Malaysian concept na mga brand ng mags is Racing Boy, Hylos. Ito po yung mga common, Racing Boy, Hylos, NK, X-Mode, Xtero, MBR1, AGI, DT10, Dyno Pro, TRC, Masviral, at Magic Boy. So, there are a lot of other brands na pasok sa Malaysian concept, basta CNC made po ito. Dito naman, of course, may mags tayo. It also comes with tires, yung mga gulong niya. Of course, yung minimum natin na sukat ng gulong is 60-80 sa harapan, tapos sa likuran naman is 70-80. Yun po yung minimum. Alright? So, ang mga brands na pasok po sa Malaysian concept, Maxxis, V-Rubber, Michelin, Pirelli, and etc. Okay, mga pre, dito naman tayo sa flat seat. So, sa flat seat, pwede lang po kayo gumamit ng stock ng motor nyo, basta nakatabas po siya, naka-semi-flat seat po siya. So, these are the brands na pasok sa flat seat, basta Malaysian concept. So, meron tayong Natong, King Drag, AGI, yung stock na nakatabas, Natong, Sakorn. So, yun po yung pasok sa Malaysian concept. Sa shifter naman, sa mga naka-underbone, katulad ng Sniper, yung pasok na shifter po is yung MBR1, Rapido, Racing Boy, single shifter. Okay, so dito naman tayo sa pipe. So, ito po yung mga brand ng pipe na pasok sa Malaysian concept. Okay? Sa Thai concept, yung Ko, AUN, yun po yung mga pasok sa Thai concept. Pero hindi po yan pasok sa Malaysian. Pipe na pasok sa Malaysian concept. Okay? Katulad ng AHM, OPBR, at NLK. Ito po yung mga common na mga pipe when it comes sa Malaysian concept. Parang Ko, AUN, or DS4 sa Thai concept. Pero yung mga pipe na yun sa Thai concept, hindi po siya pwede dito sa Malaysian kapag nagsushow ka. Okay? So, meron pang UMA, Red Leo, GL, R9, King Drag, Cardinal, CJ, HPSP. So, yun po yung mga common na mga pipe sa Malaysian concept na pasok. So, sa engine naman, dapat yung engine natin loaded na loaded po yan. Kasi sa Malaysia, yung mga motor nila doon, loaded, halos lahat loaded kasi mura yung gasolina nila. So, mas preferably, loaded po yung engine nyo. Okay, so ito po yung mga components na pasok sa Malaysian concept when it comes to engine upgrade. Naka-UMA, ito yung pinakasikat, yung UMA. Ito yung ginagamit ni Motodex sa kanyang Sniper sa tsaka yung Aerox na build niya, yung UMA. Okay, Tobaki, Cardinals, S90 na CNC, ESR, Red Leo, Z5, Lativo, at saka Dyno Pro. So ito po yung mga pasok sa Malaysian concept when it comes to engine build. Okay mga pre, so I hope marami kayong natutunan sa video na ito when it comes to building Malaysian concept na motor. As I've said, very basic lang po yung knowledge na alam ko, but I think it will do a great help para sa inyo when it comes to building your own Malaysian concept na mga motor. So maraming salamat sa lahat ng nanonood dyan. Please share, like, and subscribe to this channel for more content.